Ang 18 taong gulang na sekretarya ay nabuntis ng 60 taong gulang na bilyonaryo. Makalipas ang 90 araw na gulantang siya sa isang kakilakilabot na katotohanan. Kung pinakikinggan mo ang kwentong ito, maghanda ka para sa isang paglalakbay na hindi lahat ay may sapat na lakas ng loob na tapusin. Dahil may mga katotohanan na kapag nalaman mo gugustuhin mong hindi mo na lang nalaman. Ang kwento ay hindi nangyari sa malayong lugar, ito ay nasa puso mismo ng Maynila sa isang marangyang mansyon kung saan ang mailaw ay hindi kailanman namamatay. Ang pangunahing karakter ay isang 18 taong gulang na babae. Ang pangalan niya ay Isay, bagong graduate, hindi pa nakaranas ng pag-ibig, hindi pa nalalaman ang tamis ng tinatawag na pagiging matanda. At pagkatapos ng 3 buwan lamang ng pagpasok sa mundo ng mayayaman kung saan ang lahat ay makintap, mabango at nagliliwanag sa karangyaan, siya ay nabuntis. Ang pagbubuntis ay kay Don Emilio, isang 60 taong gulang na lalaki, makapangyarihan, malamig at nag-isa. Isang tao na iginagalang ng lahat ngunit walang sinumang nangangahas lumapit. Isang bilyonaryo na hindi kailanman naging hayagang nakipag-ugnayan sa sinumang babae sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit siya sa kanyang ubaning buhok, malalim na mata at lihim na ngiti ang nakapukaw sa pusong galaga at nagnakaw ng lahat ng kanyang kabataan, kalayaan at pati na rin ang lumalaking kaluluwa sa kanyang sinapupunan. Nang lumabas si Isay sa tabi niya, nakagulo ang buong siyudad. Tinawag siyang gold digger. Sinabi ng iba na siya ay hangal dahil naglakas loob na mahalin ang isang lalaki na kasing edad ng kanyang lolo. Ngunit si Isay lamang ang nakakaalam na may magabi na hindi siya makatulog, hindi dahil sa mapanlalait kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Don Emilio. Malumanay, tahimik ngunit malalim na parang bangin. Akala ngang marami ay ito ay isang relasyong labag sa pamantayan, malaki ang agwat ng edad o kahit pabaluktot, ngunit hindi mas malupit ang katotohanan. Dahil sa ika-90 araw ng kanilang relasyon, natuklasan ni Isay ang isang lihim. Isang lihim na nagpasuka sa kanya sa gitna ng gabi, hindi dahil sa paglilihi kundi dahil sa pagkalumpo ng kanyang puso. Ang kwentong ito ay pinakikinggan mo sa channel Mga Piraso ng Buhay, hindi para gumawa ng ingay. Ito ay isang pirasong buhay, isang sugat na tinahin na ngunit sumasakit pa rin sa tuwing naalala. At si Isay, ang babaeng dumaan sa impyerno ng nakayapak, ngayon ay isasalaysay ang lahat. Nang umagang iyon, bumuhos ang ambon. Nakatayo si Isay, nakasiksik sa makitit na bubong sa tabi nga marangyang gusali, mahigpit na hawak ang basang-basang folder ang kanyang aplikasyon. Ang mahaba niyang itim na buhok ay bahagyang ginulo ng malamig na hangin. Nang simula ng taglamig, ang kanyang manipis na sapatos na tela ay nabasa ng ulan at ang kanyang mukha, mas bata pa kaysa sa kanyang 18 taong gulang, ngunit ang kanyang mamata ay hindi nanginginig. Sa likod ng kanyang kahinaan ay isang determinasyon, kailangan siyang matanggap sa anumang halaga. Ang Majestic Holdings, isang pangalan na kinikilala ng lahat. Ang punong tanggapan nito ay nasa sentro ng siyudad kung saan tanging ang mga may koneksyon lamang ang makakapasok. Ngunit si Isay ay walang koneksyon. Mayroon lang siyang diploma na may magandang grado, isang malinaw na boses, at isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Bilang isang batang babay na lumaki sa pagtitinda ng pancit canton ng kanyang tiyahin, huminga siya ng malalim at pumasok sa umikot na salaming pinto. Sa loob, ito'y ibang mundo, malamig, makintab at banyaga. Tiningnan siyang resepsyonis mula ulo hanggang paa na may pinahalong pagdududa at pagod sa mga mata. Hindi na tinak si Isay. Inabot niya ang kanyang aplikasyon, ngumiti. Nandito po ako para sa panayam sa posisyon ng Executive Secretary. Ang iyong appointment ay sa alas 9:00. Maghintay ka sa upuan doon. Tatawagin ka mamaya. Umupo si Isay, kinakabahan ngunit pinilit na panatilihing tuwid ang kanyang likod. Alam niya na hindi lang ang iyong aplikasyon ang tinitiknan dito. Tinitiknan nila kung paano ka umupo, kung paano ka ngumiti, kung paano ka lumakat na para bang sinusuri ang bawat galaw mo. Ilang sandali lang, isang lalaking nasa edad na nakasuot ng madilim na asul na suit ang lumabas. Tumingin siya sa paligid at tinawag Isay de la Cruz. Tumayo siya at magalang na sumagot, "Ako po." "Sumunod ka sa akin." Dumaan sila sa mahabang pasilyo, sa mga elevator na salamin at sa mga silid na tahimik na parang aklatan. Sa huli, binuksan niya ang isang makapal na pintong kahoy. Sa loob ay isang malaking opisina. Sa dingding sa likod ng desk ay nakasabit ang isang malaking retrato,
Isang lalaking may ubaning buhok, malalim ang mga mata, matangos ang ilong at may mukha na tila may pinahalong autoridad at misteryo. At pagkatapos ang totoong tao ay lumabas mula sa maliit na pahinggahan, mabagal na lumakad si Don Emilio, nakasuot ngang puting kamisa, itim na kurbata at ang bawat hibla ngang kanyang ubaning buhok ay maayos na nakasuklay na parabang walang dapat lumihis sa ayos. Tiningnan niya si Isay eksaktong 3 segundo pagkatapos ay huminto. Sa 3 segundong iyon pakiramdam ni Isay ay nabusok siya hanggang sa buto. Ilang taon ka na, 18 taong gulang po. Napakabata mo naman para mag-apply bilang executive secretary. Gusto ko pong matuto at kaya ko po. Walang sinabi si Don Emilio. Bumalik siya sa kanyang upuan at binuksan ang kanyang laptop. Akala ni Isay tapos na ang panayam nang bigla siyang magtanong, marunong ka bang mag-type ng 10 daliri? Opo. Ay type mo itong dokumento para sa akin. Sa loob ngang 3 minuto lumapit siya sa pangalawang computer sa kabilang panig at tiningnan ang 3 pahinang dokumento sa Word. Umupo siya ng walang pag-aatubili, walang pagdadalawang isip at hindi tumingala. Bawat pagdampingang kanyang madaliri sa keyboard ay isang pagpapatunay na hindi siya naroon upang magmakaawa kundi upang magpatunay. Lumipas ang 3 minuto, lumapit si Don Emilio at tiningnan ang screen. Walang isang pagkakamali, malinis at walang dagdag o bawas. Tumalikod siya at umupo, kinuha ang telepono at tumawag sa Human Resources Manager. Tanggapin si Isay. Halos mamatay si Isay sa gulat. Dahil ang bilyonaryo ay walang hiningi pa, walang CV, walang karanasan, walang ikalawang o ikatlong panayam tulad ng sabi-sabi ng mga tao. Sa loob lamang ng 3 minuto, isang tingin at isang desisyon na buksan ang unang malaking pinto sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng pintong iyon ay hindi liwanag kundi ang pinakamadilim na bangin na pinasukan niya. Mula ng araw na iyon, si Isay ang naging pinakabatang sekretarya sa kasaysayan ng Majestic Holdings. Marami ang nagtawa ng lihim, ang iba ay nainggit, ang iba naman ay nagdududa. Isang babaeng hindi pa sumasapit sa 20 taong gulang, hindi pa nakatungtong sa mundo nga opisina, ngunit direktang naglilingkod sa executive suite na pakakakaiba. Ngunit hindi pinansin ni Isay ang lahat. Masipag siyang nagtrabaho na parang isang walang kamaliang makina, maingat sa bawat dokumento, bawat tasa ng kape, bawat schedule ng pulong na inayos. Hindi siya kailanman nagsalita ng higit sa kinakailangan, hindi nagpapalusot para makipag-usap, hindi nang hihingi ng atensyon. Para sa kanya ang pananatili sa trabahong ito ay ang pananatili sa kanyang pag-asa para sa kinabukasan. Si Don Emilio, ang kanyang direktang amo, ay hindi rin madalas magsalita. Sa mata nga lahat, siya ay simbolong kapangyarihan, ang taong muling nagtayo ng buong korporasyon matapos ang biglang pagkamatay nga kanyang asawa 15 taon na ang nakakaraan. Hindi siya ngumingiti, hindi pala kaibigan at walang isang sandaling ang kahinaan. Ang kanyang dating sekretarya ay nagbitiw pagkatapos lamang ng 3 buwan dahil hindi makayanan ang kapaligiran. Ngunit hindi maintindihan ni Isay kung bakit nararamdaman niyang ligtas siya kapag nakatayo sa likod niya, nagsusulat ng minutongang pulong o nakahanda ng dokumento. May isang bagay sa kanya na hindi niya kinatatakutan. Hindi dahil mabait siya kundi dahil napakatahimik niya. Ang katahimikan ng isang taong may napakaraming itinatago. Isang gabi, huling oras na nakaupo pa rin, si Isay naghahanda ng ulat sa pananalapi na kailangan ng madalian. Sa labas bumubuhos ang ulan. Halos patay na ang mailaw sa opisina sa ika-31 palapag. Binuksan niya ang pintong opisina upang pumasok at ibigay ang mga dokumento kay Don Emilio. At sa sandaling iyon, ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, tahimik na parang lawa ngunit malalim na parang bangin. Hindi ito ang tingin ng isang amo sa kanyang empleyado, hindi rin ito ang tingin ng isang ama sa kanyang anak, kundi ang tingin ng isang lalaki sa isang babae. Sandaling natigilan si Isay. Pagkatapos ibinaba niya ang kanyang tingin, yumuko at inilagay ang madokumento sa mesa. Ang ulat po na hiniling ninyo, aalis na po ako. Tumingin siya palayo, ang kanyang kamay na may hawak na bag ay bahagyang nanginginig. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang boses ni Don Emilio, mababa, malalim. Mag-isa ka lang bang nakatira? Huminto siya at lumingon. Opo. Hindi nakatira po ako sa tiyahin ko. Ngunit nagtitinda po siya sa palengke at madalas na pumupunta doon na alas 3:00 umaga. Bahagya siyang tumango at tumahimik. Matagal nang tahimik si Don Emilio at nang akala ni Isay na wala na siyang sasabihin, nagsalita siya halos bumubulong. Ang isang taong may mga matang tulad mo ay nagpahirap sa aking makatulog sa loob ng maraming taon.
Nagtingala siya naguguluhan ngunit ibinaba na ni Don Emilio ang kanyang mukha sa screen nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Nang gabing iyon umuwi si Isay sa kanyang boarding house na halos lumabas sa dibdib ang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ang tinging iyon ang maksalitang iyon ay kumapit sa kanyang puso na parang mansa na hindi na mabubura. At mula ng araw na iyon nagsimulang tumingin si Don Emilio sa kanya ng mas madalas hindi sa halatang paraan kundi sa masulyap lamang sa mapulong. Isang pagtingala kapag pumasok siya sa silid, isang walang kabuluhang tanong tungkol sa panahon na tanging para lamang sa kanya. Walang sinuman sa opisina ang nangahas na maksismisan ng hayagan ngunit alam ngang lahat na mayroong isang bagay na tahimik na nabubuo sa pagitan ng dalawang tila hindi makaunay na tao. At si Isay ang maliit na babae na unang nakaramdam ng pag-ibig ay nagsimulang mahawakan ang damdaming sabay na matamis at nakakatakot sa buhay, isang pag-ibig na lumalampas sa mga hangganan ng tama at mali. Nang umagang iyon pagkapasok ni Isay sa opisina nakaramdam siya ng pagkahilo. Hindi niya ipinahalata patuloy na naktip ng normal. Ngunit pagkatapos lamang ng 10 minuto, nang pagbabasa ng ulat para sa pulong nagsimulang lumabo ang kanyang paningin at bumulaga ang kanyang matainga. Hindi niya matandaan kung kailan siya bumaksak, tanging ang pakiramdam ngang malamig na sahig. Manggasigaong kaguluhan at isang mababang ngunit nagmamadaling boses ang malapit na narinig. Tumawag ng ambulansya, bilisan ninyo. Nang idilat niya ang kanyang mata, nakita niya ang sarili na nakahiga sa isang puting-puting silid ng ospital. Umikot pa rin ang kanyang ulo, may nakasaksak na ifi sa kanyang kamay. At mas nakakagulat pa, ang taong nakaupo sa tabi ng kanyang kama ay si Don Emilio. Wala na ang kanyang maayos na suit, wala na ang kanyang seryoso at malamig na pagmumukha. Nakaupo siya ng tahimik, nakabukas ang dalawang buttons ng kanyang kamisa at maluwag ang kanyang kurbata. Sa puting ilaw ng ospital, malinaw na nakikita ang bawat kulubot sa kanyang mukha, na pagod ang kanyang mga mata ay mabigat na parabang inalis lamang ang isang malaking bato. Gising ka na, ang boses ni Don Emilio ay parang humina, napakahina kaya't halos akala ni Isay ay nananaginip siya. Ano po bang nangyari sa akin? Pagod ka? Mababa ang blood sugar mo? Gaano ka nakatagal hindi nag-almusal? Na mula siya at mahinang sumagot, nagtitipid po ako para makapagpadala pa ng pra sa probinsya. Hindi siya sumagot, yumuko lamang siya at marahang hinawakan ang kamay ni Isay na may fo. Pagkaraan ng ilang sandali nagsalita siya putol-putol na kakaiba sa kanyang karaniwang desididong tono. Bata ka pa, huwag mong pilitin ang sarili mo ng husto. Hindi ko gustong makita kang bumaksak muli. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpakulo sa damdamin ni Isay. Sa loob ng matagal na panahon na sanay siyang mamuhay na parang anino, walang nagtatanong, walang nakakapansin. Ngunit ngayon ang lalaking kasing edad ng kanyang ama ay nakaupo sa tabi niya. Mula pa kaninang umaga naghihintay lang na magmulat siya ng mata. Ilang araw pagkatapos bumalik si Isay sa trabaho, lahat ay tila pareho pa rin, ngunit hindi na. Dahil may isang pangyayari na nagpabago sa kanilang pagitan ng permanente. Nang araw na iyon malakas ang ulan at nag-overtime siya upang ayusin ang isang madalyang kontrata. Halos patay na ang mailaw sa buong gusali. Habang nagmamadali siyang mag-save ng dokumento, kumikislap ang ilaw sa silid at biglang namatay. Nagdilim ang lahat at nagmadali siyang hanapin ang kanyang telepono, ngunit ubos na ang baterya. Sa sandaling iyon bumukas ang pintong silid at isang sinangang liwanag mula sa flashlight ng telepono ang tumama sa loob. At ang pumasok ay si Don Emilio. Andito ka pa? Opo, pauwi na po sana ako kaso nawalan ng kuryente. Sumunod ka sa akin, may generator sa ibaba. Nauna siyang lumakat at sumunod si Isay. Ang mahabang pasilyo ay madilim, may amoy ng ulan na halo sa amoy ng lumang kahoy. Pagdating sa technical room sa mezzanine, kumuha siya ng isang malaking payong. Ibigay mo sa akin ang iyong portfolio. Sabay na tayong umuwi. Ayos lang ba sa iyo? Tiningnan niya si Isay, ang kanyang nga mata ay huminto ng ilang segundo. Sa pagkakataong ito hindi siya umiwas. Kung ibang tao marahil ay hindi na siya magtatanong. Nang gabing iyon makasama silang nakatayo sa bubong ng kumpanya naghihintay ng sasakyan. Bumabagsak ang ulan na parang binubuhos. Inilahad niya ang kanyang kamay upang protektahan ang ulo ni Isay mula sa malamig na hangin. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon naramdaman ni Isay na mas mainit ang kanyang kamay kaysa sa inaakala niya. Wala nang nagsalita. Ngunit alam na, lahat na mula ng gabing umulan ang pagitan ay hindi na sa pagitan ng isang amo at isang sekretarya.
Iyon ang unang hagbang, isang bahagyang paglihis mula sa hangganan na akala mo ay walang masama ngunit hindi na kailanman mababalikan. Mula ng gabing umulan ang lahat ay tila lumipat sa ibang direksyon, tahimik ngunit malinaw. Maaga pa rin si Isay sa opisina, masipag pa rin sa trabaho at magalang pa rin yumuko kapag pumapasok sa mapulong. Ngunit sa bawat pagkakataong makrus ang mga mata nila ni Don Emilio, may isang kakaibang kirot na dumadaloy. Sa kanyang likod, isang kakaibang damdamin na sabay na pagkabahala, takot at pag-asa. Ang lalaking iyon ay hindi na nagpapanatiling ang distansya. Nagsimula siyang bigyan ng pansin ang bawat maliit na detalye ang araw na tinali. Niya ang kanyang buho sa halip na pabayaan ang araw na mas magaan ang kanyang makeup kaysa sa dati, at kahit na ang maaraw na nagsuot siya ng palda sa halip na pantalon. Ang natagubilin sa trabaho ngayon ay sinasabayan ng ilang personal na tanong. Kumain ka na ba na almusal? Anong oras ka umuwi ka ba sa probinsya ngayong weekend? Walang sinuman sa kumpanya ang nangahas na magsismis ng hayagan. Ngunit ang matingin ay palaging lihim na nakatutok sa tuwing tinatawag ni Don Emilio si Isay sa kanyang opisina. Hindi maintindihan ng matao kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman nila na hindi lamang ito tungkol sa trabaho. Isang gabi, huling oras na hiniling ni Don Emilio kay Isay na manatili upang tumulong sa paghahanda ng mga dokumento para sa pulong ng mga shareholders kinabukasan ng umaga. Hindi nag-atubili si Isay. Lagi siyang handa kapag kailangan siya ni Don Emilio. Nang matapos ang trabaho halos alas 9:00 ng gabi, sa labas nagsisimula ng umulan at ang malamig na hangin ay humahampas sa salaming pader ng opisina. Tiningnan ni Don Emilio ang orasan at nagtanong, nakakain ka na ba ang hapunan? Hindi pa po, uwi na po sana ako para kumain. Kung gayon sabay tayong kumain, huwag kang mahihiya, natigilan siya. Ang masalitang iyon ay tila simple, ngunit sa sitwasyong iyon nagdala ito ngang isang imbitasyon na hindi madaling tanggihan. Tumango siya na parang nahilang ang isang bagay na hindi pa niya lubos na naunawaan. Umupo sila sa maliit na kainan sa rooftop kung saan tanging si Don Emilio lamang ang may karapatang gumamit. Ang mainit na dilaw na ilaw, ang tahimik na espasyo, ang mahinang ihip ng hangin sa mga halaman na maingat na inayos. Sa mesa ay dalawang simpleng ngunit elegante na pagkain. Marahang nagbuhos siyang wine. Nakakain ka na ba nga hapunan na ganito? Umiling siya. Sa probinsya ang hapunan niya ay puro paksiw na isda at pinakuluang kangkong. Hindi pa siya kailanman nakaupo sa harap ng isang lalaking tulad nito, at lalo na hindi pa kailanman nakatingin sa sinuman sa ilalim ng kumikinang na dilaw na ilaw. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko, sabi niya. Ako naman nakaramdam ng hawa, sagot niya. Ang tagal na simula nang may makasabay akong kumain na hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ang nga salitang iyon ay tumama sa puso ni Isay na parang isang patak ng pulot sa isang baso ng malamig na tubig. Mahina siyang ngumiti. Sa unang pagkakataon ay direktang tiningnan siya sa mga mata. Sa sandaling iyon na krus ang kanilang nga tingin, hindi na bilang empleyado at amo, hindi na bilang matanda at bata, kundi bilang dalawang na isang tao na natagpuan ang isa't isa sa isang mundo na walang nakakaunawa sa kanila. Natapos ang hapunan, akmang alis na siya nang bigla siyang tumayo, lumapit sa isang maliit na kabinet at kumuhang isang asul na kahon na sutla. Para ito sa iyong kaarawan. Alam kong medyo huli na. Nanlaki ang nga mata ni Isay sa pagtataka. Paano po ninyo nalaman ang aking kaarawan? Binasa ko ang iyong aplikasyon. Binuksan niya ang kahon. Isang kulay rosas na panyo na sutla, kasing gaan ng hamok, kasing kinis ng tubig. Hindi ito mamahaling regalo, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nakatanggap siyang regalo sa kaarawan mula sa isang lalaki hindi kamag-anak, hindi kaklase, kundi isang lalaking tulad niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit umiyak siya, hindi humihikbi, hindi maingay, kundi tahimik na luha na dumaloy sa kanyang pisngi at nahulog sa sutla. Tahimik lang siyang nakatayo doon, pinapanood si Isay. Pagkatapos ay lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Isay, kung lumampas ako sa hangganan, kamumuhian mo ba ako? Nagtingala siya, basang-basa ang mamata at hindi sumagot. Dahil sa puso niya ang tanong na iyon ay matagal nang may sagot. At mula rin ng gabing iyon wala ng hangganan. Ang taunang party nga Majestic Holdings ay ginanap sa isang 5-star hotel sa tabi nga ilog. Kumikinang ang chandelier at ang malamyos na musika ay bumalot sa buong lugar. Lahat ng empleyado ng kumpanya ay nakasuot ng magagarang damit, nakangiti at nagbabati ng Happy New Year sa isa't isa. Nakasuot si Isay ngang isang mahabang puting-puti na damit, simple ngunit elegante.
Bihira siyang mag-makeup ngunit ng gabing iyon bahagya siyang naglagay ng eyeshadow at counting mapusyaw na orange lipstick. Ang kanyang mukha na may pinahalong inosente at bahagyang mature ay maraming nakatingin. Gayunpaman nakaupo lamang siya sa isang sulok hawak ang baso ng orange juice na kasiksik sa likod ng malakas na tawanan ng kanyang kasamahan. Hanggang sa pumasok si Don Emilio nakasuot ng itim na suwet na bumabagay sa kanyang matangkad na pangangatawan, ang kanyang ubaning buhok ay maingat na inayos at ang kanyang matatalim na mata ay naglakbay sa buong silid. Sa sandaling iyon nakita niya si Isay hindi isang aksidenteng tingin o isang sulyap na tila hindi sinasadya kundi isang direktang tingin matagal at hindi umiwas. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Mahina siyang tumango sapat na para maintindihan ng sinumang mapansin na may kakaiba sa kanilang dalawa ngunit walang sinuman ang nagsalita. Walang nangahas. Ang party ay nagpatuloy tulad ng iba pang party ngunit may kakaiba sa puso ni Isay. Hindi niya lubos na maintindihan kung ito ay pagkabahala, pag-asa o takot sa darating na hindi niya mapigilan. Malapit na magalas. 10 gramol gabi maga siyang umalis nagdahilan ng pananakit ng ulo. Ngunit pagkaalis pa lamang niya sa bulwagan isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Si Don Emilio, uwi na rin ako. Gusto mong sumama? Nag-atubili siyang 1 o 2 segundo pagkatapos ay tumango. Hindi sila umuwi sa mansyon o sa boarding house niya kundi sa isang pribadong condominium sa pinakamataas. Napalapaing isang gusali sa tabing ilog kung saan sinabi ni Don Emilio na doon siya nagpapahinga kapag kailangan niya nga. Katahimikan. Ang silid ay hindi magarbo ngunit maaliwalas, madilim na kahoy malambot na ilaw, mahinang tuktok ng jazz mula sa automatic sound system. Inabutan niya siya ng isang baso ng mainit na tubig at umupo sa tapat niya mas malapit kaysa dati. Takot ka ba? Umiling siya ngunit ang kanyang kamay na hawak ang baso ng tubig ay bahagyang nanginginig. Wala na siyang sinabi, patahimik lamang siyang tiningnan na parabang nakihintay ng isang dibinibikas na pagtango. Hindi maalala ni Isay kung sino ang unang lumapit, tanging ang maalala niya ay nang marahan niyang hawakan ang kanyang pisngi. Hindi siya umiwas. Ang kanyang puso ay bumibilis, ang tibok na parang tunog ng ulan sa bintana. Ang pakiramdam ay sabay na kakaiba at mainit na parabang gusto niyang lubusan na lumubog doon. Nang magdikit ang kanilang malabi, marahan niyang ipinikit ang kanyang mamata. Sa unang pagkakataon pinayagan niya ang sarili na dalhin ng damdamin. Hindi na siya ang sekretarya, hindi na siya ang amo, hindi na sila 2 tao na may mahigit 40 taong agwat. Nang gabing iyon sila ay 2 nawawalang kaluluwa na natagpuan ang isa't isa sa sandaling natutulog ang buong mundo. Kinabukasan nagising si Isay sa kanyang ngabisig. Ang sikat na araw ay sumisilip sa kurtina, sumisinag sa kanyang makinis na puting balat. Natutulog pa rin siya, mas panatag ang mukha kaysa sa anumang nakita niya dati. Matagal niya itong tiningnan, walang malinaw na pag-isip sa kanyang isip, tanging isang tanong ang umalingaw-ngaw, kung ito ay mali, bakit pakiramdam ko ay napakapayapa ng aking puso? Pagkaraan ng 3 linggo mula ng gabing iyon, nagsimulang makaramdam si Isay ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mapagod, walang gana kumain at minsan ay bigla na lang nasusuka kapag naamoy ang kape o pabango. Sa simula akala niya ay stress lang sa trabaho o simpleng sipon. Ngunit nang mahigit 10 araw na siyang huli sa regla, hindi na niya mapakalma ang sarili. Isang tanghali tahimik siyang nagpaalam ngang 1 oras at sumakay nga taksi patungo sa pribadong klinika nga kanyang dating kaklase sa high school na nagpa-practice doon. Umupo siya sa waiting room, nanlalamig ang makamay at malakas ang tibok ng puso. Umikot ang kanyang ulo sa daan-daang teorya. Siguro hindi, siguro hormonal imbalance lang, siguro hindi toto. Ngunit ang resulta ng pregnancy test ay bumalik na may isang matinding pulang linya, isang tuldok sa lahat ng hinala, buntis siya. Ang kanyang kaibigang batang doktor ay umupo sa tabi niya, marahang hinawakan ang kanyang kamay. 4 na linggo na ang baby Isay. Wala pa siyang heartbeat pero sigurado na meron na. Bahagyang tumango si Isay, hindi makapagsalita. Lumabas siyang klinika na tila nang hihina ang gabinti. Hindi umiyak, hindi sumisigaw, tanging isang malaking butas sa kanyang dibdib na pakalaki na walang makakapuno. Buong hapon na yon hindi siya bumalik sa kumpanya. Nakaupo mag-isa sa isang tahimik na parke, pinapanood ang mga batang tumatakbo at naglalaro. Ang kanilang tawanan ay parang maliliit na kutsilyo na humahagot sa kanyang isip bawat tibok. Paano siya magiging ina? Siya ay 18 taong gulang pa lamang, hindi pa nakakagraduate sa kolehiyo, hindi pa lubos na naintindihan kung sino siya.
At ang ama ng bata ay isang 60 taong gulang na lalaki, isang amo, isang bilyonaryo makapangyarihan ngunit hindi isang kasintahan, lalong hindi isang taong kasama niya sa pagharap sa mga bagyo ng buhay. Siya ay isa lamang naligaw na hindi inaasahang napunta sa buhay niya at nagiwan ng isang bunga na hindi niya alam kung paano haharapin. Nang gabing iyon tumawag si Don Emilio sa kanya. Wala ka ba sa opisina? Tahimik siya. May problema ba? Isay ang boses niya ay bumaba. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ngunit pagkatapos lamang ng 10 minuto muling tumuno ang telepono. Sa pagkataong ito hindi ito mula sa kanya kundi mula sa tagapamahala ng boarding house. Sabi niya may isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harapan. Ang taong nasa loob ay nagsabi na may mahalaga siyang kailangan sa kanya. Lumabas siya at naroon nga si Don Emilio. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, walang sinabi, tiningnan lang siya ngang malalim at nakakagulat na kalmadong mamata. Sumakay ka, mag-usap tayo. Huminto sila sa isang bakanteng lote sa tabi ng ilog kung saan ang mailaw ng siyudad ay malabo na sumasalamin sa tubig. Malamig ang ihip ng hangin ngunit banayat. Tahimik siyang hindi tumingin sa kanya, mahigpit na nakahawak ang kanyang makamay. Sa wakas nagsalita si Don Emilio, may gusto ka bang sabihin sa akin? Mahigpit niyang pinisil ang kanyang ngalabi pagkatapos ay bumulong, buntis po ako. Walang pakabigla, walang takot. Tumango lang siya na para bang alam na niya. Alam ko, nararamdaman ko ang pagbabago mo. Hindi mo may tatago ang kahit ano sa iyong mamata. Sa unang pagkakataon tiningnan siya ni Isay na may kaunting galit sa kanyang nga mata. Kung gayon, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na kung ipanganak mo ang bata buo kong pananagutan. Ngunit hindi iyon ang tamang paraan, Don Emilio. Hindi ko sinasabi na ito ang tamang paraan, ngunit ito ang tanging paraan. Hindi kita pipilitin ngayon, ngunit kung ipanganak mo ang bata, siya ang magiging legal kong tagapagmana. Ang masalitang iyon ay nagpagulantang kay Isay. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil ginagamit ng lalaking iyon ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang gawin siyang ina ng kanyang anak, isang 18 taong gulang na babae. Nang gabing iyon hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame na may mabigat na puso. Walang pumilit sa kanyang panatilihin ang pagbubuntis, ngunit walang nagtanong kung handa na ba siyang maging ina. At pagkatapos hindi niya inaasahan na ang pagbubuntis niya ang magdadala sa kanya ng mas malapit sa isang katotohanan na kung nalaman niya ng mas maaga, marahil ay hindi na siya kailanman tumapa sa unang silid na iyon nung taon na iyon. Kumalat ang balita hindi mula sa isang artikulo sa pahayagan, hindi rin mula sa isang nalusaw na panlup na impormasyon, kundi nagsimula lamang sa isang lihim na litrato. Malabo ang litrato ngunit malinaw pa rin na makikita ang isang dalagita na may mahabang buhok na kasuot ng simpleng damit na lumalabas mula sa isang mamahaling sasakyan na may plaka ng Majestic Holdings. Sa tabi niya ay ang anino ng isang lalaki, walang iba kundi si Don Emilio na nakayuko at sinasalubong siya ng payong sa ilalim ng ulan. Ang litratong iyon ay inilabas sa isang social media forum. Sa simula ilan lamang ang nakipag-ugnayan, ngunit pagkatapos lamang ng isang gabi kumalat ito na parang apoy na sinabuyan ng gas. Ang bagong sekretarya ng chairman ng Majestic Holdings, ang 42 taong agwat na mag-asawa, isang Cinderella o isang modernong siren, sunod-sunod na mga artikulo, komento at sismis, ang sumabog, walang pagpapatunay, walang pinakmulan. Si Isay ang naging pinakamadalas na binabanggit na pangalan sa mundong korporasyon at maging sa social media. Sa bawat pagpasok niya sa kumpanya, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi na kuryosidad kundi pahuhusga. Unti-unting lumayo ang kanyang mga kaibigan at ang mga dati niyang malalapit na kasamahan ay nagsimulang lumikha ng distansya. Mayroon pa ngang bumulong habang dumadaan siya, siguro magaling talaga siyang humuling ang malaking isda. Akala mo inosente, pero alam din palang umakyat. Hindi siya nagsalita, hindi nagpaliwanag, hindi nagbigay ng dahilan. Ngunit ang bawat salita, bawat tingin ay parang matutulis na karayom na tumusok sa kanyang balat, tahimik na masakit at walang tigil na dumudugo. Ngunit ang pinakanakagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Don Emilio. Sa pulong na shareholders, kinabukasan ng umaga sa harap ng 12 ng investor at senior management team, bigla niyang inihayag ang tungkol sa tauhan na si Isay de la Cruz. Siya ay nagdadalang tao at ang bata ay akin. Buo kong pananagutan. Namatay ang silid sa katahimikan.
Tanging ang tuno ng nahuhulog na panulat pagtulak ng upuan at ilang pagubo ang naririnig na pilit na tinatakpan ang nakakamatay na katahimikan. Walang sinuman ang umasa na ang lalaking dating kilala bilang lihim mapag-isa at palaging nagpapanatili ng distansya sa mga babae sa loob ng 20 taon. Ay personal na aaminin ang kanyang relasyon sa isang babaeng kasing edad ng kanyang apo. Hindi lamang niya inamin kundi pinrotektahan pa niya ito, wala siyang kinuha sa kahit sino, wala siyang hiniling sa akin at wala siyang obligasyon na magpaliwanag sa sinuman dito. Narinig niya ang balitang ito mula sa personal na assistant. Natigilan siya, hindi alam kung dapat siyang umiyak, tumawa o tumakas. At nang hapon ding iyon personal siyang pumunta upang ilipat ang kanyang mga gamit. Inilipat siya mula sa kanyang maliit na boarding house patungo sa isang pribadong mamahaling condo na may personal na doktor, personal na security at iskediul ng pamumuhay na parang isang marangal na binibini. Ngunit sa kanyang puso walang pakiramdam ng pagmamahal kundi ang pakiramdam na nakatali, inilagay sa mataas na pedestal upang tignan at sumpain ng lahat. Sa unang gabi sa bagong condo nakatayo siya, nakatanaw sa siyudad mula sa malaking bintana. Ang mailaw sa ibaba ay parang kakaibang, mabituin, lahat ay maganda, lahat ay pinapangarap. Ang tanging problema ay madalas na pinapangarap ng mga tao ang liwanag at nakakalimutan na ang liwanag na iyon ay maaring nagmumula sa isang apoy. 3 araw pagkatapos lumipat sa marangyang condo, nalaman ni Isay na hindi ito tulad ng inaakala niya. Walang sinumang nagsabi sa kanya anuman, walang nakasulat na patakaran, ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Hindi siya pinapayagang lumabas ng mag-isa. Sa bawat pagkakataong lalabas siya ng pinto, magalang siyang pinipigilan ng gwardiya na may sapilitang ngiti. Paumanhin binibining Isay, may utos po. Kung gusto ninyong lumabas, kailangan ninyong ipaalam ng maaga para makapahanda ng sasakyan. Hindi siya pinapayagang gumamit ng telepono upang kontakin ang sinuman ng walang pahintulot. Sa bawat pagkakataong tatawagan niya ang kanyang tiyahin, ang tawag ay tumatagal lamang ng ilang minuto bago maputol ng walang malinaw na dahilan. Hindi siya pinapayagang mag-post sa social media. Biglang nagpakita ng error ang kanyang login app at ang mga mensahe na ipinadala niya ay walang tugon. Ang lahat ay nangyari ng malumanay, tahimik, ngunit parang isang di nakikitang bitag na gawa sa sutla. Hindi siya ginagawang masama. Sa katunayan lahat ay napakaganda. 3 buong at masustansiyang pagkain ang inihahanda ng isang personal na chef. Ang doktor ay pumupunta para sa regular na check-up bawat 2 araw. Mga libro, pelikula at maging ang mga sariwang bulaklak sa mesa ay laging pinapalitan tuwing umaga ayon sa iskediul. Kailangan lang niyang humiga, magpahinga at panatilihing malusok ang sanggol. At iyon mismo ang nagpagalit sa kanya. Isang umaga sinadya niyang maglakat-lakat upang subukang lumabas ng gusali ng walang paalam. Pagdating sa pinto ng elevator, isang batang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumabas, ng marahan ngunit desidido. Binibining Isay, sinabi po ng chairman na huwag kayong lumabas ngayon. Ulan po, madali po kayong makakasakit. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamay at lumamig ang kanyang boses. Hindi ako bilanggo at hindi rin ako manika na ipinapakita, ngumiti ang lalaki. Walang sinumang tumuturing sa inyo bilang bilanggo, ngunit para sa kaligtasan ng bata kailangan nilang gawin iyon. Ang masalitang iyon ay parang isang hatol na binikas sa matatamis na salita. Nang gabing iyon dumating si Don Emilio. Hindi ngumiti si Isay, hindi rin bumati tulad ng dati. Tahimik siyang nakaupo sa sofa, hinimas-himas ang ultrasound photo ng kanyang anak na nakalagay sa isang maliit na frame. Umupo siya sa tabi niya, ang kanyang mata ay kalmado tulad ng dati. Parang pagod ka? Gusto kong maglakat-lakat ng mag-isa. Hindi pwede. Gusto kong tumawag sa probinsya. Hindi pwede. Gusto kong lumabas para bumili ng libro. Hindi pwede. Sa tingin mo ang isang taong tulad nito ay hindi mapapagod? Kalmado pa rin siya. Gusto ko lang naligtas ka. Sa labas punong sismis. Kung lalabas ka, walang sinumang magpoprotekta sa iyo mula sa dilangam gatao. Ngunit kung kailangan kong mamuhay ng ganito, ano ang kaibahan nito sa pamumuhay sa loob ng isang salaming hawla? Don Emilio, tiningnan niya siya ng matagal, pagkatapos ay marahang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan niya. Basta't ligtas na may panganak ang iyong anak, pagkatapos niyon kung saan mo gusto pumunta, hindi kita pipigilan. Natigilan siya. Ang masalitang iyon ay hindi pahayag ng pag-ibig kundi isang tacit agreement.
Isang palitan na balot sa matatamis na salita, ipanganak mo ang bata at bibigyan kita ng kalayaan. Tumayo siya, tumalikod, hindi na nagsalita pa, ngunit ang mga luha ay umagos na. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon na panaginipan niya ang sarili na nakatayo sa loob ng isang bahay na salamin. Mula sa labas lahat ay humahanga, napakaganda, napakarangya, napakaswerteng babaeng iyon. Ngunit sa panaginip siya mismo ang malakas na kumakatok sa dingding pilit. Na sumisigaw, hindi ako makahinga. Pakibuksan ang pinto, hindi ako makahinga. Nang umagang iyon, mas maaga siyang nagising kaysa sa dati. Hindi siya nakatulog. Ang panaginip tungkol sa salaming silid ay malinaw pa rin sa kanyang isip, kasama ang pakiramdam ng pagkainip tuwing idinidilat niya ang kanyang nga mata at napagtatanto na naroon pa rin siya. Ngunit may kakaiba nangyayari ngayon. Nang dumaan siya sa sala, hindi sinasadya, narinig niya ang bulungan na nagmumula sa bahagyang bukas na pinto ng opisina. Huminto siya, inilapit ang kanyang tainga. Iyon ang boses ni Mang Tonyo, ang matagal ng pinakakatiwalaang assistant ni Don Emilio na bihira lumabas ngunit laging naroon kapag may pribadong usapin sa pamilya. Opo, alam ko po. Ngunit Don Emilio, kung ilalagay na natin ang pangalan niya sa testamento ngayon, isang ibang boses ang sumingit, mas mababa, mas formal. Marahil ay ang personal na abogado ni Don Emilio. Desidido si Don Emilio na ang ari-arian ay hahatiin sa tatlo, isang bahagi para sa charity fund sa pangalan ng kanyang yumaong asawa, isang bahagi para sa bata na hindi panay papanganak, at ang natitira ay para sa nagdadalang tao na si Isay de la Cruz. Malakas ang tibok ng puso ni Isay. Umurong siya at bumilis ang kanyang pahinga. Testamento. Hindi pa niya narinig na binanggit ni Don Emilio ang tungkol doon. Ang lahat sa pagitan nila, kahit na pinagtatampulan ng sismis ng publiko, kahit na lumampas na sa hangganan, ay hindi pa kailanman tinawag na pamilya. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang atensyon ay ang huling pahayag ng abogado. Malinaw na sinabi ni Don Emilio na ang bahagingang ari-arian ni Binibining Isay ay mananatili lamang kung wala siyang nalalaman tungkol sa pangalang Esperanza. Esperanza, isang pangalan na hindi pa kailanman nabanggit sa anumang kuwento ni Don Emilio. Hindi ito ang pangalan ng kanyang yumaong asawa dahil Maria ang pangalan niya, at hindi rin ito pangalan ng sinuman sa korporasyon na kanyang nakilala. Ang pangalang iyon ay umalingaw na parang isang piraso na hindi bumabagay sa perpektong larawan. Nang gabing iyon, mahinahon na nagtanong si Isay kay Don Emilio nang bumisita ito. Don Emilio, narinig ko po na gumawa kayong testamento. Huminto siya sa pagkain, tiningnan siya, ang kanyang tingin ay bumagal ng isang kumpas. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi po sinasadya, wala po akong masamang intensyon. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks at bumaba ang kanyang boses. O, gumawa ako ng isa upang maging malinaw ang lahat at maiwasan ang problema sa hinaharap, kasama ang iyong pangalan doon. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong lumaki ang aking anak na walang anumang proteksyon at ang pangalang Esperanza? Katahimikan, isang katahimikan na tumagal ng parang isang siglo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, dumilim ang kanyang mamata. Saan mo narinig ang pangalang iyon? Nabagit po nga abogado. Tumayo siya, nagbuhos ng isang basong tubig, tumalikot sa kanya. Tuwid ang kanyang likod, ngunit ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay bahagyang nanginginig. Huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon, Isay. Mas kaunti ang alam mo, mas ligtas ka. Ngunit gusto kong malaman. May karapatan akong malaman kung ang pangalang iyon ay nakakaapekto rin sa aking anak. Lumingon siya, ang kanyang nga mata ay punong hidwaan sa pagitan ng pagmamahal, galit at isang uri ngang hindi mawaring takot. Ang pangalang iyon ay isang sugat, isang bagay na inilibing ko sa loob ng 20 taon. Huwag mo nang hukayin pa, Isay. Wala na siyang sinabi pa, ngunit hindi mapigilan ng kanyang puso ang paghahanap. Kapag nabanggit na ang pangalang iyon, hindi na ito maaring kalimutan. Nang gabing iyon, umupo siya sa reading room, binuksan ang lumang laptop ni Don Emilio na minsan niyang nakalimutan ang password sa isang sticky note. Nagtype siya ng Esperanza plus Don Emilio plus 2004. Ang resulta ay isang lumang at malabong artikulo na balita na natanggal na mula sa orihinal na pahina, tanging ang naka-archive na bersyon lamang ang natira, ang misteryosong pagkawala na estudyanteng si Esperanza, anak ng real estate tikon na si Don Emilio matapos ang eskandalo sa pag-ibig noong 2004. Binasa niya ito, nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Maikli ang artikulo ngunit puno ng implikasyon, walang konklusyon, walang sinumang sinisisi.
Nakasaad lamang na ang dalagita ay nawala nang siya ay 18 taong gulang nagiwan ng isang talaarawan na may huling malinya na puno ngang pakabigo. At sa bahagi ngang sipimula, sa talaarawan may isang linya na nakpalamig sa gulugot ni Isay kung bibigyan ako ngang isa pang pagkakataon sa buhay na ito sana ay hindi ko na mahalin ang taong nagbigay buhay sa akin. Mula nang lumitaw ang pangalang Esperanza, namuhay si Isay sa matinding tensyon. Para siyang isang taong nakahawak sa isang nakamamatay na lihim, walang sinumang nagsabi ng malinaw ngunit ito ay bumabalot sa lahat. Mas lalong naging tahimik si Don Emilio. Regular pa rin siyang bumibisita, malumanay pa rin na nakikipag-usap at hinahaplos pa rin ang lumalaking tiyan ni Isay na parang isang mapagmahal na ama. Ngunit may isang bagay na hindi natuto. Ang kanyang mamata na dati, pinagmumulan ng kapayapaan para sa kanya ngayon ay nagbibigay sa kanya ng pakabalisa sa tuwing tinitignan niya na parabang sa likod na mamatang ayon ay isang karagatang puno nga itinatago madilim at walang hanggan. Isang araw nang biglang maglakbay si Don Emilio sa ibang bansa para sa negosyo, nag-isa si Isay sa Tondo. Nagpasya siyang tahimik na gawin ang isang bagay, hanapin ang katotohanan. Hindi dahil sa kuryosidad kundi dahil sa kutob ngang isang ina na kung hindi niya malalaman ngayon huli na ang lahat. Nagsimula siya sa opisina ni Don Emilio. Laging nakakandado ang silid ngunit ng araw na iyon aksidenteng hindi isinara ng katulong ang trangka. Pumasok siya mabilis, ang tibok ng puso bahagyang nanginginig ang makamay. Sa loob ay isang malinis at mayos na espasyo, halos walang buhay. Na parabang ang lahat ay inayos upang walang anumang bakas ng nakaraan ang matira. Ngunit sa huling drawer ng madilim na kahoy na kabinet nakita niya ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Binuksan niya ito at sa loob ay isang tumpo ng lumang litrato na nanguntap na sa paglipas ng panahon. Ang unang litrato ay ang kasal ni Don Emilio sa kanyang yumaong asawa si Maria. Nakatayo silang dalawa, makahawak kamay ngunit hindi nakatingin sa mata ang isa't isa. Malabo malayo ang tingin ng babae na parabang sa pilitang kumuha ng litrato. Ang ikalawang litrato ay isang dalagita na nakasuot ng school uniform, mahaba ang buhok at malalaki ang mata. Nakatayo ang dalagita sa tabi ni Don Emilio, nakayakap ang braso sa baywang niya at masiglang ngumingiti. Sa ibabang bahagi ng litrato ay may nakasulat sa kamay, Esperanza, ika 18 kaarawan kasama si Papa. Natigilan si Isay, nanlamig ang buong katawan. Esperanza iyon si Esperanza at malinaw na nakasulat doon ang kasama si Papa. Bumaling siya sa iba pang mga litrato. May isang litrato ni Esperanza na nagpipiano sa isang silid na halos kaparehong sala na kinaroroonan niya ngayon. Isa pa, si Esperanza ay nakaupo sa kandungan ni Don Emilio, nakasandalang ulo sa kanyang balikat. Lahat ay mga pribadong sandali, masyadong intimado, masyadong malapit para sa isang ordinaryong relasyong ng ama at anak. Nanginginig niyang kinuha ang huling litrato. Ito ay isang ultrasound photo. Petsa Hulyo 2004. Pangalan ng ina Esperanza, pangalan ng ama hindi nakasaad. Bumagsak si Isay sa upuan, ang kanyang puso ay tila pinipigang kung sino. Ang litrato ay walang sinasabi ngunit sapat na ang lahat. Si Esperanza, ang anak ni Don Emilio, ay nabuntis noong 2004 nang siya ay 18 taong gulang pa lamang. At kung totoo ang sinabing media kung si Esperanza ay umibig sa sarili niyang ama, kung nawala siya matapos mabuntis, kung gayon saan napunta ang bata. At higit pa rito, bakit si Isay ang pinili ng gabing iyon, nakayakap siya sa kanyang tiyan, sa silid umagos ang luha. Ang kanyang anak ay lumalaki araw-araw, inosente, walang muwang. Ngunit malayang nahuhulog siya sa isang nakakatakot na nakaraan na hindi rin niya sigurado kung siya ay isang tagalabas lamang. Isang gabi, huling oras na nakatayo si Isay sa harap ng maliit na bahay na gawa sa kahoy sa tabing kanal kung saan siya lumaki kasama ang kanyang tiyahin mula pa nung bata pa siya at nakasuot ng pulang uniforme sa kindergarten. Ang amoy ngang usok ng lutuan, ang tuno ng manok at maging ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, lahat ay nanatiling buo tulad ng 18 taon na ang nakaraan. Tanging ang kanyang puso ang nagbago. Lumabas ang tiyahin, maliit ang pangangatawan, mayroon pang harina sa kanyang kamay mula sa paggawa ng kakanin. Nang makita si Isay, bahagya siyang nagulat at dali-daling hinila siya papasok ng bahay. Aba, bakit hindi ka nagsabi na bigla kang darating? May problema ba anak? Pilit na ngumiti si Isay. Gusto ko lang po sanang bisitahin kayo, Nay, at may itatanong din po sana. Inabutan siya ngang tiyahin ng tubig habang pinupunasan ang kanyang makamay, sumusulyap sa kanya na parang binabasa ang kanyang isip.
Sa iyo palang alam kong may problema. Bakit ang lalim nga, iyong mamata at ang putla mo ilang buwan ka, nang nagdadalang taong ngunit hindi ka man lang tumawag. Hindi sumagot si Isay. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga kamay at biglang nagtanong, inay, paano po ako? Ipinanganak ang tanong ay nakpahinto sa makamay nga ang kanyang tiyahin na nagpupunas ng baso. Bakit mo naman na itatanong iyan, anak? Sabihin niyo po ang totoo, kayo po ang nakpalaki sa akin mula pa kabata, ngunit sino po ang magulang ko? Ano po ang uringam nga tao sila? Umupo ang tiyahin sa tapat niya, seryoso ang mukha na natiling. Tahimik ng matagal pagkatapos, ay bumuntong hininga ang kanyang magamata ay nakatuon sa malayo. Isay, inakala ko na ibabaon ko ang lihim na ito sa hukay, ngunit kung naitatanong mo na hindi ko naitago. Sabi niya, nanginginig ang boses at kamay na parabang bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. Noong taon na iyon, isang mayamang lalaki ang dumating sa liblib na baryo na ito. May dala siyang makinang na itim, na sasakyan imported na gatas at isang malaking supot ng pera. Sabi niya namatay ang kanyang asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak, walang mag-alaga sa bagong silang na sanggol at hindi maring mamuhay ang bata sa siyudad dahil sa maraming kaaway. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Don Emilio. Ibinigay niya ang sanggol sa tiyahin na noon ay mahigit 30 taong gulang pa lamang, walang asawa at nagtitinda ng kakanin para mabuhay. Inutusan niya ito na alagaan lamang ang bata hanggang sa lumaki at regular siyang magbibigay ng suporta, ngunit hindi niya dapat ipaalam kailanman kung sino siya. Sa simula ay tumanggi ang tiyahin, ngunit nang makita ang pulang-pulang sanggol na idinidilat ang mga mata at tumitingin sa kanya, tumango siya dahil sa awa, takot, kawalan ng anak at isang bagay na hindi masabi. Kaya kanino po ako, anak? Nay, hindi ko alam kung sino ang iyong ina, anak. Alam ko lamang na ang pangalan mo ay nakasulat na sa record bilang Isay de la Cruz. Walang birth certificate, walang nakasaad na ina, tanging isang ultrasound photo at sapat na pera upang mapag-aral ka hanggang kolehiyo. Hindi ako kailanman naginala. Ngunit siyempre, naisip ko dati na siya ang tunay mong ama. Ngunit kung gayon, bakit hinayaan ka niyang mamuhay ng mahirap sa loob ng 18 taon? Bakit hindi ka niya kinuha para alagaan? Naisip ko rin na kakaiba na sa tuwing tumatawag siya upang mag-check, hindi ka niya tinatawag na baby o anak, kundi ito. Mayroon pa ba kayong hawak na ultrasound photo? Naitumayo ang tiyahin, binuksan ang kabinet at kinuha ang isang lumang dilaw na sobre. Sa loob ay isang ultrasound photo na kupas na ang tinta, ngunit malinaw pa ring nakikita ang pangalan ng ina Esperanza. Natigilan si Isay. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang litrato sa folder ng mga dokumento ni Don Emilio, isang ultrasound photo na may parehong pangalan, parehong petsa, parehong ina, 2 litrato, isang sanggol, isang ina. Tanging ang batang iyon ay siya mismo. Mahigpit na hinawakan ng tiyahin ang kamay ni Isay na luha. Wala akong alam. Pinalaki lang kita ng pagmamahal. Kung alam kong ikaw ang resulta ng ganitong uri ng pangyayari, mas gugustuhin ko pang hindi kita tinanggap sa simula pa lang. Ang iyong ina si Esperanza ay umalis at nawala habang nagdadalang tao. Walang nakakalam kung nanganak siya o hindi. Nabuhay ako ng 18 taon upang hanapin kayong dalawa at sa huli nakita-kita sa anyo ng babaeng iyon nung nakaraan. Hindi ko kailanman ginustong gawin iyon. Ngunit mahina ako. Nakamali ako. Tumawa si Isay, isang putol-putol baluktot na tawa. Tinatawag mo yan na kahinaan, iyan ay sakit. Alam mo kung sino ako, ngunit hinayaan mo pa ring mangyari ang lahat. Ibinaba ni Isay ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang tiyahin, humihikbi ng malakas. Sa loob ng 18 taon, inakala niyang siya ay isang ordinaryong ulila, ngunit ngayon alam na niya na siya ang resulta nga isang insestuong pag-ibig, isang bagay na kinasusuklaman ng lipunan at kinukondenang ang batas. At ang pinakamasakit ay alam ng kanyang tunay na ama ang lahat, ngunit kinabig pa rin siya, hinalikan ang kanyang labi at hinayaan siyang magdalang tao ng kanyang sariling anak. Pinatay mo na ako, alam mo ba? Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit umurong siya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at ang kanyang boses ay nawala. Kung gayon, paano ang batang ito? Ano siya sa buhay mo? Isang bunga, isang kapalit o isang piraso na aksidente mong nawala at ngayon ay gusto mong ibalik? Tumahimik siya, pagkatapos ay bumulong, siya ang aking apo at siya ang patunay ngang isang pagkakamali na hindi na maaring ayusin. Pagkaalis niya sa bahay ng kanyang tiyahin, sumakay si Isay sa pinakaunang sasakyan pabalik sa siyudad. Umupo siya sa loob na 3 oras sa upuan nga sasakyan, nakasandal ang ulo sa bintana, nakatingin ng matamlay sa lumipas na bukirin sa labas. Ngunit sa kanyang isip
ay isang makapal na kadiliman magulo at pinahalo ang nakaraan at kasalukuyan sa pagitan ng mga pirasong isang katotohanan na hindi niya palubos na nangangahas hawakan. Kung gayon, hayaan mo siyang mamuhay ng walang apelyidong Emilio, sabi niya ng matatag. Alagaan ko siya mag-isa ng walang kinalaman sa iyo. Walang pera, walang kapangyarihan, walang posisyon. Kailangan mo lang mawala sa buhay ko. Matagal siyang tiningnan ni Don Emilio pagkatapos ay tumango, ngunit sa unang pagkakataon punong luha ang kanyang nga mata. Nawala ko ang iyong ina. Ngayon pati ikaw ay nawala sa akin. Marahil iyon ang parusa na nararapat kong tanggapin. Ako ang anak ni Don Emilio at ngayon ay nagdadalang tao ako sa anak ng sarili kong ama. Ang kaisipang iyon ay parang matalim na kutsilyo na direktang tumago sa kanyang isip sa bawat paglitaw nito. Hindi ito maaring itanggi, hindi ito maaring ipakaila. At hindi rin ito maring patawarin, hindi lamang para sa kanya kundi para na rin sa kanyang sarili. Dumating si Isay sa tsondo ng gabing-gabi na. Nang gabing iyon inayos ni Isay ang kanyang mga gamit, lumabas ng mamahaling tsondo ng hindi lumilingon. Wala siyang dinala maliban sa ilang damit, isang tala-arawan at ang ultrasound photo. Bumubuhos ang ulan sa siyudad at ang malamig na hangin ay humahaplos sa balat, ngunit lumakat siya na tila gumaan ang pakiramdam. Wala nang pasanin, wala nang pakukunwari, tanging siya at ang pinakamalalim na katotohanan sa kanyang buhay. Kakaibang tahimik ang bahay, walang nakitang katulong, walang gwardiya, tanging ang malabong dilaw na ilaw mula sa opisina kung saan nakaupo si Don Emilio at naghihintay. Na parabang alam niya na babalik siya sa oras na iyon, tumayo siya nang makita si Isay na pumasok. Ang kanyang nga mata ay kalmado pa rin, tahimik, ngunit mayroong isang bagay na tila pagod ngayon. Tiningnan si Don Emilio, ang kanyang nga mata ay hindi nabasa na luha kundi nagniningas sa galit at put. 3 araw pagkatapos umalis sa kondo ni Don Emilio, umupa si Isay nga, isang maliit na boarding house, sa labas ng siyudad, malayo, sa matataas na gusali sa mga mapanuring mata, at sa mga tanong na walang sinumang nangahas na direktang itanong. Ang silid ay halos 12 metro kuwadrado lamang, may mga mansa ang dingding at kumakalansing na bentilador sa kisame. Ngunit nakaramdam siya ng higit na ginhawa kaysa kailanman. Bakit, tanong niya malamig na parang bakal. Hindi siya sumagot. Bakit mo ginawa ito sa akin? Alam mong ako ang anak mo, ngunit ipinikit niya ang kanyang mata bahagyang. Gumalaw ang kanyang malalaking balikat, pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mata at direktang tiningnan siya. Ang kanyang malalim na mata ay punong pagkabigo. Alam ko mula pa sa simula. Wala ng personal na doktor, wala ng taga-subaybay, wala ng malungkot na tingin ng lalaking nawalan ng lahat at hinila siya sa isang madilim na bangin na hindi niya pinili. Nagsimula siya nga bagong buhay mag-isa, 7 buwang buntis. Tuwing umaga pumupunta si Isay sa kalapit na palengke upang tumulong sa tindahan, gulay, nagbubuhat ng mga supot at nagtatala. Sa tanghali sinasamantala niya ang pagkain ng mura. Sa hapon naglalakad-lakad siya sa tabi ng ilog upang manatiling malusog. Hindi ako sigurado sa simula nang mag-apply ka para sa trabaho ang pangalan na iyon, ang mukha na iyon ay nagpalamig sa akin. Ngunit akala ko ay nakataon lamang. Hanggang sa muling imbestigahan ko ang marekord ng batang si Isay na ipinadala ko sa probinsya, 18 taon na ang nakakaraan, ikaw pala iyon. Tumango siya bahagyang nanlalamig na parabang bawat salita ay isang mabigat na bato sa kanyang puso. Sa gabi isinusulat niya sa tala-arawan ang kanyang pagbubuntis, nagsusulat ng liham para sa kanyang anak at nagtatahi ng bawat piraso ng tela para sa lampin. Walang sinumang nakakaalam kung sino siya, walang sinumang nagtatanong ng marami at hindi rin siya nagpapaliwanag. Para sa kanila siya ay isang batang ina na walang asawa, kawawa ngunit mabait. Para sa kanyang sarili siya ay isang ina na naglilinis ng nakaraan sa bawat patak ng pawis at luha. Nang panahong iyon balak kong paalisin ka, ilayo ka sa lugar na ito, ipadala ka sa ibang bansa para mag-aral, tapusin ang lahat. Ngunit araw-araw ka pa ring dumarating at bawat galaw mo, bawat tingin mo ay nagpapahirap sa akin na bitawan ka. Kaya pinili kong panatilihin ka, mahalin ka, hawakan ka, makasama ka. Kahit alam kong ikaw ang aking tunay na anak na buhay akong mahigit kalahati ng aking buhay ng nag-iisa Isay. Kahit naganap na siyang naputol ang komunikasyon kay Don Emilio, si Isay ay kinikilabutan pa rin sa isang bagay, ang baluktot na linya ng dugo sa pagitan niya at ng bata. Takot siya na balang araw ay lumaki ang kanyang anak at malaman ang katotohanan. Kamumuhian siyang kanyang anak o mas malala pa, kamumuhian nito ang kanyang sarili.
Isang gabi nang dumating ang malamig na hangin ng taglamig, niyakap niya ang kanyang tiyan at umupo sa kama. Hinimas-himas ang kanyang tiyan at bumulong. Anak, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Alam ko lamang na wala kang kasalanan. Kahit nadala mo ang maling dugo, ikaw pa rin ang paasa sa buhay ko. Ngunit kung kaya mong pumili, sana ipatawarin mo ako. Isang patak ng luha ang dumaloy, bumasa sa lumang kumot. Upang putulin ang koneksyon sa dugo, nagpasya si Isay na gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Palitan ang kanyang apelido at iparehistro ang kanyang anak ng walang koneksyon sa pamilyang Emilio. Humanap siya ng isang libreng legal aid center para sa mga solong ina. Hiniling niya na palitan ang pangalan ng hindi pa naipapanganak na bata. Inihanda ang aplikasyon upang hindi ilagay ang pangalan ng ama at ganap na tinanggihan ang lahat ng karapatan sa pagmamana. Nagulat ang legal aid worker. Sigurado ka ba ang batang ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking angkan? May karapatan ka sa lahat. Pinutol ni Isay ang kanyang sasabihin, matatag ang kanyang mamata. Hindi ko kailangan ng karapatan. Kailangan ko ang aking anak na lumaki ng walang pasanin ng kasalanan ng mga matatanda. Pumirma siya isang matatag na pirma at ang koneksyon sa dugo ay formal na naputol. Hindi dahil tinatanggal niya ang kanyang pagkakakilanlan, kundi dahil gusto niyang magsimulang muli ng tama, malinis at malaya. Ngunit hindi niya alam na sa dilim mayroong isang taong sumusubaybay sa bawat galaw niya. Hindi ito si Don Emilio, kundi isang taong malapit sa kanya, tahimik, lihim at hindi kailanman lumayo. Ang 90 araw mula nang umalis si Isay sa tsondo ni Don Emilio ay lumipas ng tahimik, wala ng balita, wala ng tawag, wala ng tumatawag sa kanya ng binibining Isay ng chairman Don Emilio. Ang kanyang mundo ngayon ay puro na lang ang lumalaking tiyan, ang mga gabing may sakit sa likod na hindi siya makatulog at ang mga araw na mabagal na lumilipas na parabang ang buong buhay niya ay nahihintay na lamang manganak. Akala ni Isay ay tapos na ang lahat, akala niya ay lumayo na ang bangungot. Ngunit hindi. Sa mismong 90 araw na iyon, isang liham ang ipinadala sa kanyang boarding house. Walang pangalan ng nagpadala, walang address, tanging isang puting sobre at sa loob ay isang lumang leather-bound notebook at isang maliit na piraso ngang papel. Sa papel ay nakasulat lamang ang isang linya. Sa tingin mo ay alam mo na ang lahat, ngunit hindi pa. Binuksan niya ang notebook, isang talarawan na nakasulat sa kamay. Ang sulat kamay ay malambot, pahilis, pambabae. Ang paraan ng pagsulat ay nakakapanindig, balahibo. Binuklat ni Isay ang unang pahina. Sa unang linya ay isang pangungusap na nagpahina sa kanya, ako si Esperanza. Isinulat ko ang talaarawan na ito para sa bata sa aking sinapupunan kung balang araw ay ipinanganak siya. Nanginginig ang mga kamay ni Isay. Binuklat niya ang bawat pahina, bawat linya na parang may matatalim na tinik na tumutusok sa kanyang puso. Minahal ko ang isang lalaki na hindi ko dapat mahalin. Siya ang aking ama. Sa simula hindi ko alam. Alam ko lang na siya ay malumanay, mayaman. Binigay niya sa akin ang lahat ng pinapangarap ko. Ngunit habang lumalaki ako, nakita kong ang kanyang tingin sa akin ay hindi tulad ng isang ama. Tinanggihan ko, tumakas ako. Ngunit nang malaman kong buntis ako, gusto kong panatilihin ang bata. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa akin. Gusto kong may manatiling bahaging alaalang iyon, walang samang loob, walang kasinungalingan. Kung nababasa mo ang linyang ito, ibig sabihin ay hindi ko na kaya pang makasama ka. Paumanhin, ngunit naniniwala akong mabubuhay ka at mamahalin mo ang paraan na hindi ko nagawa. Bumagsak si Isay sa sahig, na hulog ang notebook. Niyakap niya ang kanyang ulo, humihigbi ng malakas. Iyon ang talaarawan ng kanyang ina. Ang sanggol sa sinapupunan ni Esperanza ay siya mismo. At ngayon 18 taon na ang lumipas, nagdadalang tao din siya ng isang buhay, anak din ng kanyang ama. Ngunit hindi pa tapos. Sa huling pahina ng notebook, nakadikit ang isang lumang liham na may tatak na selyo ng 2007, ngunit hindi kailanman naipadala. Receiver Don Emilio. Sender Esperanza. Maikli ang nilalaman na liham, ipanganak ko ang bata. Hindi mo na ako kailangan hanapin. Palalakihin ko siya sa paraan na hindi mo magagawa. Kung balang araw ay makita kayong muli, huwag mo sana siyang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang huling pangungusap ay parang suntok sa isip ni Isay. Pinilit niyang basahin itong paulit-ulit upang maunawaan, upang harapin, upang hindi na tumakas. Huwag mo sana siyang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ngunit iyon mismo ang ginawa niya. Inulit niya ang lahat, hindi huminto, hindi nagsisi, hindi nagbago. Hindi lang niya hinayaan na mangyari ang insestuong pag-ibig na iyon ng isang beses, kundi 2 beses. At sa pagkakataong ito sa kanyang sariling anak.
Isang matinding sakit ang biglang pumulupot sa kanyang ibabang tiyan. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kama pinagpapawisan. Hindi pwede. Hindi niya kayang manganak sa ganitong kalagayan. Kailangan niyang umalis pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala. Sa kanya kung saan wala ng sinumang, may apelidong Emilio, wala ng nakaraan, wala ng mapahina ng tala-arawan na tahimik na nababalutan ng dugo. Kinuha niya ang kanyang backpack, ang notebook, counting pera at lumabas ng boarding house bago pa man lumiwanag ng husto. Hindi kailangang malaman kung saan pupunta, kailangan lang umalis. Dahil kung hindi patuloy siyang lalamunin ng pag-ikot ng mga bagay na pinagmulan niya at siya mismo ang muling ulit nito. 3 araw pagkatapos umalis si Isay sa boarding house, huminto siya sa isang maliit na bayan sa kabundukan kung saan walang nakakakilala sa kanya bilang ang sikat na sekretarya ni Chairman Don Emilio at walang sinumang nagtanong kung saan siya galing. Umupa siya ngang isang silid sa isang maliit na bahay umaga't gabi ay naglalakat sa kanyang sinalas at binabalutan ang kanyang tiyan upang itago ang kanyang pagbubuntis tuwing lumalabas. Sa bawat araw na lumipas bumigat ang kanyang tiyan ngunit gumaan ang kanyang puso, wala nang naghahanap, wala nang nagpapaalala ng nakaraan. Hanggang sa isang hapon, habang nahuhugas siya ng gulay sa bakuran, isang makinang na itim na sasakyan ang huminto sa kabilang kalsada. Agad niya itong nakilala, ang Mercedes S-Class, na may pamilyar na plaka. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto at bumaba si Don Emilio. Wala na ang kanyang mamahaling vest. Wala na ang kanyang maringal na pagmumukha ng isang taong nagtataglay ng bilyon-bilyong halaga. Nakasuot siya ng puting kamisa, halatang pumayat at mas maraming uban ang kanyang buhok. Walang siyang hawak maliban sa isang lumang notebook. Nakatayo lang siya, hindi lumalapit, hindi rin umaatras. Mabagal siyang lumapit, nakatayo, ilang hakbang lamang ang layo mula kay Isay. Ang kanyang boses ay parang humina, bahagyang kapos hininga. Natanggap mo na ba ang tala-arawan ng iyong ina? Hindi sumagot si Isay. Ang kanyang mata ay nakatitik sa kanya, malalim, malamig at napakasakit na parang manhid. Hawak ko yan sa loop ng 18 taon. Wala akong lakas ng loop na buksan ulit. Ngunit nang makita kita, alam kong ginawa ko ang pinakamasamang bagay sa buhay ko. Kung gayon, bakit mo ipinagpatuloy? Sumagot si Isay, bawat salita ay parang pumutol sa kanyang lalamunan. Bakit hindi ka huminto nang malaman mo? Bakit mo hinayaan na lumala ang lahat ng ganon? Hindi siya umiwas. Tumango siya, ngunit walang pagdadahilan, dahil sakim ako. Tinatawag ko ba itong pag-ibig? Hindi. Ngayon hindi ko na nangahas na pangalanan ito. Kahit na noon naniniwala akong ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi tulad ng pagmamahal. Ito ay mas malalim, mas tahimik, mas desperado, na para bang pilit kong binabalik ang nawala sa pamamagitan ng sarili kong anak na babae. Ginagamit kita para palitan ang iyong ina. Naluha siya, at alam mo iyon, tinanggap mo na muling gawin ang maling bagay. Yumuko siya. Sa unang pagkakataon, ang lalaking minsan ay nagpagulat sa maraming negosyante ay umiyak. Wala akong sapat na dahilan para patawarin mo ako. Gusto ko lang sabihin ang iyong anak kung gusto mo ay hindi kailanman magiging nakatali sa apelidong Emilio. Binago ko na ang testamento. Ang kanyang pangalan ay hindi lilitaw, walang mamanahin, wala nang kinalaman sa akin. At pagkatapos niyon alis na ako ng tuluyan. Hihingi lang ako ng isang bagay. Tiningnan siya ni Isay, ang kanyang mata ay puno ng ulan ng hapon. Ano po iyon? Lumapit siya, hindi kalayuan, sapat lang para marinig niya ng malinaw. Kapag lumaki na siya, kung sakaling itanong niya kung sino ang kanyang ama, huwag mo sanang sabihin na isang masamang tao. Sabihin mo na lang na isang taong nagkamali at nagbayad ng buong natitirang buhay niya sa kalungkutan. Hindi siya tumango, hindi umiling at hindi rin umiyak. Tiningnan lang niya si Don Emilio na umalis. Bawat mabigat na hakbang ay parang hila-hila ang isang buong buhay ng pagkakamali. Dahan-dahang gumulong ang sasayan at nawala sa hamog ng kabundukan. Nakatayo lang siya, humihip ang hangin, dinadala ang matuyong dahon. Biglang sumakit ang kanyang tiyan. Niyakap niya ito at bumulong. Anak, hindi ako nagtanim ng sama ng loob, ngunit hindi ko na kailanman ulitin ito. Dahil ako ang pagtatapos ng pagkakamali, hindi ang pagpapatuloy nito. Ika-39 na linggo. Nang gabing iyon, bumagyo at umalingaw-ngaw ang hangin sa siwang ng pinto na parang may tumatawag mula sa malayo. Nakaupo si Isay sa kanyang lumang at kumakalansing na kama. Nakayakap sa kanyang bilog na tiyan, nakatitik sa kisame na nanginginig dahil sa ulan at hangin.
Sa loob ng kanyang tiyan mas malakas na sumipa ang bata kaysa sa dati na parabang may sinasabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at bumulong, "Anak, hindi na ako matatakot. Ipapanganak ka." Hindi para magdala ang kasalanan kundi para mamuhay bilang isang malayang tao na hindi tinutukoying pagkakamaling sinuman. Sa mismong sandaling iyon dumating ang unang sakit, paulit-ulit at mabilis. Sinubukan niyang bumangon, kinuha ang telepono upang tumawag ng ambulansya ngunit patay na ang telepono mula pa kaninang hapon dahil sa ubos na baterya. Dumating ang susunod na sakit na parang hiwa ng kutsilyo na nagpapaluhod sa kanya at pinagpapawisan siya. Sa gitna ng gulat sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto, binuksan ang maliit na bakal na gate. Tunong ang ulan, tunong ang kulog, tunong ang tibok ng kanyang puso na parang tambol ng giyera. At pagkatapos bumagsak siya sa harap mismo ng boarding house na kayakap sa kanyang tiyan, mahinang sumisigaw, "Tulong sa kabutihang palat na kita." Siya ngang may-ari ng boarding house at dali-daling tinawag ang kanyang anak upang dalhin si Isay sa Barangay Health Center. Walang mamahaling ospital, walang personal na doktor, tanging isang batang nurse, isang matandang komadrona at isang lumang silid panganakan na may malabong dilaw na bombilya. Ngunit doon nangyari ang himala. Pagkaraan ng 3 oras isang malinaw at malakas na iyak ang umalingaw na nagpakalma sa matinding kapaligiran. Isang malusok na lalaki, nanganak kang malusok na bata, sumigaw. Ang komadrona, ang kanyang boses ay halo sa tunog ng kulok sa labas. Pagod na pagod si Isay, wala ng lakas ngunit bahagyang umarko ang kanyang labi nang tanggapin ang sanggol na nakabalot sa isang lumang lampin. Tiningnan niya ang kanyang anak, bilog ang mata-matangos ang ilong, maputing balat at ang maliliit na kamay ay kumakaway sa hangin na parabang minamarkahan ang kanyang unang presensya sa mundo. At bumulong siya, "Anak, wala kang kasalanan, wala kang dapat pasanin. Ikaw ay isang bagong simula." Kinabukasan maliwanag ang panahon at ang sikat ng araw ay sumisilip sa maliit na bintana, sumisinag sa mukhang ang magina. Pinangalanan ni Isay ang bata na liwanag-liwanag ng umaga, ang liwanag na hindi niya kailanman nagkaroon sa kanyang buhay. Ngunit ngayon gusto niyang mamuhay ang kanyang anak sa ilalim nito. Walang apelidong Emilio, walang ama, walang alaala ng masamang dugo. Tanging siya at ang kanyang anak at ang landas sa hinaharap bagamat mapanganib ay sa kanila. Isang linggo pagkatapos nang bumalik siya sa boarding house, iniabot sa kanyang ngang may-ari ng bahay ang isang sobra sa lubay mga kumpletong dokumento, birth certificate na may apelyido ngina Isay de la Cruz. Isang savings account na nakapangalan sa kanya na may isang hindi kilalang halaga na inilipat mula sa branch ng bangko malapit sa mansion ng Emilio at isang maliit na sulat kamay na papel, "Hayaan mo siyang lumaki ng walang ikaw. Ngunit sanay ipalam mo sa akin na siya ay buhay pa at nakangiti." Napatulala si Isay. Hindi siya umiyak. Itinupi lamang niya ang papel, inilagay sa maliit na kahon na gawa sa kahoy kasama ang tala-arawan ng kanyang ina bilang isang alaala na nakaraan na dapat panatilihin ngunit hindi na kailanman muling bubuksan. 10 araw pagkatapos manganak, masakit pa rin ang tahini. Isa-isa tuwing siya ay bumabangon. Ngunit hindi siya nagre-reklamo. Natuto siyang yakapin ang kanyang anak ng isang kamay, magtimpla ng gatas ng isang kamay at sabay na inuugoy ang kanyang anak habang humihikap sa gabi. Ang bawat iyak ni liwanag ay isang kampana na nagpapagising sa kanya mula sa pagod. Ang bawat pagtawa ng kanyang anak sa pagtulog ay isang gamot na nakapapagaling na walang anumang psychological clinic ang makakapantay. Unti-unti napagtanto niya na walang sinumang makakapagligtas sa kanya maliban sa kanyang sarili. Ilang linggo pagkatapos nakahanap siya ng maliit na part-time na trabaho sa isang pribadong preschool. Ang sahod ay sapat lamang para sa bawat pagkain, bawat kahon ng gatas at bawat pakete ng diaper. Tuwing umaga dinadala niya si liwanag sa bus stop. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa bisik ng kanyang ina, paminsan-minsan ay nakmumulat ng matang umungiya at muling pumipikit. Nagsimulang matuto si Isay muli kung paano ngumiti, kung paano makipag-usap sa ibang mga bata, kung paano muling sindihan ang malumanay na apoy sa kanyang puso. Wala nang pang-opisina na damit, wala nang takong tanging damit na tela sinalas at isang diaper bag na laging may mainit na boteng gatas. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya naramdaman na namumuhay siya sa utang na loob sa iba. Totoo siyang namumuhay. Isang gabi habang naayos siyang lumang aparador ng libro sa boarding house, nakita niya ang isang lumang notebook na nakalimutan. Walang nakasulat na kahit isang linya. Umupo siya, binuksan ang unang pahina, kinuha ang panulat at nagsulat,
liwanag dati ay napakahina na iyong ina. Nahila ako sa isang kuwento na hindi ko alam kung saan nagsimula. Ngunit dahil sa iyo natuto, akong lumabas hindi na magtago, hindi na ulitin. Hindi ko nahahayaan ang sinuman na magpasya sa aking buhay kahit pa ang taong nagbigay buhay sa akin. Hindi ako namumuhay upang bayaran ang pagkakamali ng iba. Namumuhay ako upang magkaroon ka ng tunay na kinabukasan. Kinabukasan ipinadala niya ang kanyang aplikasyon para sa isang preschool education class sa isang distance learning center. Alam niyang maraming pagsubok pa ang kanyang haharapin upang makatayo sa harap ng klase, ngunit gusto niyang magturo sa mga bata. Gusto niyang magtayo ng isang mundo kung saan ang mabata ay hindi lalaki sa gitna ng kasinungalingan at kasalanan ng mamatatanda. Nang sumunod na buwan nakatanggap siya ng isang package mula sa isang hindi kilalang address. Sa loob ay isang simpleng pilat na kwintas at isang maikling liham. Ibinenta ko na ang mansion at idinidissolve ang kumpanya. Hindi ko pinanatili ang pera para sa sarili ko. Pupunta ako sa isang napakalayong lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Ngunit kung balang araw ay gusto mong malaman kung saan kagaling, huwag mo sanang kamuhian ang iyong dugo. Dahil ang dugo ay isang bagay na hindi mo pipiliin, ngunit ang pag-ibig ay isang bagay na matututunan mo. Napatulala si Isay. Tiningnan niya ang kwintas, hindi ito maganda, hindi mamahalin, ngunit kakaibang magaan. Kinuha niya ito at marahang hinalikan ang pisngi ng kanyang natutulog na anak, bumulong. Ang dugo ay hindi maaring piliin, ngunit ang kinabukasan mo ay pipiliin ko para sa iyo. Nang umaga ng unang araw na Oktubre, habang dinadala ni Isay si Liwanag sa Barangay Health Center para sa bakuna, biglang bumuhos ang ulan. Ang ulan sa kabundukan ay kadalasang dumarating ng biglaan at bumubuhos. Dali-dali niyang kinumutan ang bata, yakap ang anak habang tumatakbo patungo sa bubong ng isang maliit na botika sa tabi ng kalsada. Bumukas ang pinto ng botika at isang lalaki ang lumabas na may hawak na payong. Gusto mong pumasok, madali kang makakasipon sa ganitong panahon. Ang boses niya ay mababa at mabait. Ang tingin niya kay Isay ay hindi mapanuri, hindi nagdududa, hindi naawa, tanging tapat at simple. Tumango siya, yakap. Ang kanyang anak pumasok at umupo sa plastik na upuan malapit sa counter ng botika. Inabutan siyang lalaki ng isang basong mainit na tubig, hindi na nagtanong pa, yumuko lamang. At marahang hinimas ang labinang sanggol na si Liwanag na ngumungiya sa manipis na kumot, ang taba ng baby. Ilang buwan na, malapit na pong 3 buwan, sagot niya ng may pag-aalinlangan. Bago lang po ako dito. Tumango siya, hindi kuryoso, hindi nagtanong tungkol sa ama ng bata, hindi mapanuri. At iyon mismo ang nagpagana ng loob niya. Ilang linggo pagkatapos, hindi sinasadyang nakita muli ni Isay ang lalaki sa palengke. Habang abala siyang nakikipagtawaran sa gulay, marahan siyang nagsalita mula sa likod niya, mahal ang carrots ngayon. Sa iba pang palengke mas mura. Lumingon siya, naroon pa rin siya. Nakasuot ng lumang kamisa, nakataas ang laylayan ng pantalon, hawak ang supot ng gamot. Ang pangalan niya ay Ben, isang parmasyutiko sa maliit na botika, dating doktor sa isang ospital sa Maynila. Ngunit matapos ang isang kaso na puno nga misteryo sa larangan ng medisina, iniwan niya ang siyudad at bumalik sa probinsya, piniling mamuhay ng tahimik. Mula noon paminsan-minsan ay nagkikita sila, minsan sa palengke, minsan sa Barangay Health Center, minsan ay simpleng nakaupo lang sa ilalim ng bubong habang umulan. Walang pagpapahayag ng pag-ibig, walang romantic script. Tanging isang solong ina at isang lalaking minsan nang nasaktan, dahan-dahang nakikilala ang isa't isa sa bawat sulyap, sa bawat pagkikita. Isang hapon dumating si Ben upang bisitahin si Isay, may dalang kahon ng gatas at ilang suplemento para sa bata, regalo para sa kanya at sa kanyang anak. Wala lang, huwag kang mahihiya. Tinanggap niya ito, bumaba ang kanyang mata, puno ng damdamin. Bakit po ang bait ninyo sa akin? Hindi po ako karapat-dapat tulungan ng sinuman. Umupo si Ben, direktang tiningnan siya, matatag, kalmado. Lahat tayo ay may nakaraan. Ngunit ang paraan ngang pajakap mo sa iyong anak, ang paraan ngang pamumuhay mo ng walang samangang loop, ng walang put. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nga tao na makasama ka. Ngumiti siya, isang mapait ngunit gumaan ang kanyang loob. Hindi ko kailangan ng sinuman na makasama ako dahil sa awa. Hindi ako naawa. Pinahahalagahan lang kita, pinahahalagahan ko ang paraan ng pagbangon mo. Kung balang araw ay kailangan mong mag-aalaga sa bata, kapag abala ka, handa akong tumulong ng walang kapalit. Nang gabing iyon, nakahiga si Isay sa tabi ni Liwanag, nakatitik sa kisama, at may isang bagay sa kanyang puso na naging mainit, napakagaan, napakaliit, ngunit sapat upang galawin ang isang pusong minsan nang nagyelo.
Alam niyang hindi pa siya handa para sa isang bagong pag-ibig ngunit mayroong matao na hindi dumarating upang umibig ng mabilis kundi upang tumayo. Sa tabi mo tulad ng isang maliit na bakot na kahoy na pumipigil sa hangin para sa isang bagong usbong na halaman sa gitna ng bagyo. Nang gabing iyon biglang lumamig ang panahon at ang hangin ay sumisigaw sa siwang ng pinto binubuksan ang manipis na kurtina. Bahagyang umubo si liwanag at gumalaw ang maliliit niyang labi. Ay nakatikom ang kanyang mamata ay bahagyang nakapikit sa malalim na pagtulog. Dali-dali niyang kinumutan ang kanyang anak pagkatapos ay umupo ng tahimik sa gilid ng kama na kayakap. Ang kanyang makamay sa kanyang matuhod na kayuko ang kanyang mukha sa kanyang matuhod at magulo ang kanyang puso. Sa isang banda natatakot siya takot na muling hahabulin siya ng nakaraan. Takot na balang araw ay ilalabas sa liwanag ang katotohanan na inilibing niya. Nasisirain ang lahat ng kanyang pinahirapan para sa kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda mas lumalaki ang pananampalataya. Pananampalataya na ang liwanag na nakikita niyang sumisilip sa unahan ay hindi ilusyon. Mula nang dumating si Ben ang lahat ay tila unti-unting nagbago. Hindi siya nagtanong ng marami hindi nakialam sa mundo nang magina ngunit laging lumilitaw sa tamang oras kapag kailangan ni Isay nang mag-aalaga sa kanyang anak ng madalian para makapag-aral sa training class. Kapag sumasakit ang kanyang ulo ngunit pilit pa ring nagluluto ng lugaw para kay liwanag. Kapag nilalagnat si liwanag sa gabi at hindi niya alam kung anong gamot ang ibibigay, hindi niya sinabing mahal kita at hindi rin siya humingi ng pangako. Tahimik lang siyang naroon. Isang gabi nawalan ng kuryente at nagdilim ang buong boarding house. Pinaupo ni Isay ang kanyang anak gamit ang flashlight ng telepono. Walang tigil sa pag-iyak si liwanag dahil sa init. Pinakpapawisan siya yakap ang bata at pinapaypayan ng halos mapagod na siya. Sa mismong sandaling iyon may kumatok ng mahina sa pinto. Si Ben po ito. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo siya doon may hawak na malaking pamaype at nakakabit ang flashlight sa kanyang ulo walang tanong walang pagmamadali. Ngumiti lang siya bahagyang yumuko. Sa tingin ko ay makakatulong ako. Umupo siya marahang pinaypayan ang bata. Ang ilaw ay sapat lang ang liwanag. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si liwanag at pumikit ang kanyang mamata. Si Isay naman hindi niya namalayan na umiyak na pala hindi dahil sa pagod hindi dahil sa awa sa kanyang anak kundi dahil pagkatapos ng maraming madilim na gabi sa kanyang buhay sa unang pagkakataon. Ay may nagbigay liwanag sa kanya hindi sa pamamagitan ng kuryente kundi sa pamamagitan ng presensya. Kinabukasan bumalik ang kuryente. Maaga siyang nagising at nagsulat ng isang linya sa tala-arawan na isinusulat niya para sa kanyang anak mula nang ipanganak ito. Liwanag kagabi may nagpaypay sa iyo sa loob ng 2 oras para lamang makatulog ka ng mahimbing. Hindi siya ang iyong ama, hindi siya ang iyong kamag-anak kundi isang taong marunong sumuporta ng walang dahilan. Sa huli napagtanto ko na ang liwanag ay hindi kailangang maging makinang kailangan lang itong maging sapat na mainit upang gabayan ka sa iyong pagtulog at sapat na kapanipaniwala upang makapagpatuloy ako. Nang araw na iyon nang dalhin niya ang kanyang anak sa barangay health center biglang inabutan siya ni Ben ng isang maliit na sobre. Ito ang sertipiko ng lupa. Mayroon akong bakanteng hardin sa burol. Kung gusto mo maaari tayong magtayong isang maliit na bahay doon at magbukas ng daycare center. Ikaw ang mag-alaga sa mga bata. Ako ang bahala sa gamot at may magtuturo sa kanila ng pagbasa at pagsulat. Hindi kailangang malaki, kailangan lang ay sa atin. Nagulat si Isay. Bakit mo po gusto gawin iyan? Ngumiti si Ben, direktang tiningnan siya. Dahil ang iyong liwanag ay hindi dapat mamatay. Karapat dapat itong sindihan para sa maraming iba pang bata. Isang umaga ng Enero habang nabibilad si Isay ng lampin ni liwanag sa ilalim ng araw narinig niya ang balita sa telebisyon mula sa kapitbahay. Ang Majestic Holdings, isa sa pinakamalaking financial empires sa bansa ay opisyal na nagdeklara ng pagkalugi matapos ang 28 taon ng operasyon. Sinabi ng isang internal source na ipinagbili ni Chairman Don Emilio ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala sa mundo ni pananalapi halos 1 taon na ang nakakaraan. Isang malawakang investigasyon ang isinasagawa tungkol sa mga abnormal na financial activities at hindi malinaw na humanitarian trusts. Sinabi nga tagapagsalita mula sa National Audit Office na ito ay isang komplikadong kaso na may mga palatandaan ng matagal ng paglabag sa loob ng korporasyon. Hindi nagulat si Isay
Nahulaan na niya na darating ito hindi dahil sa hiniling niya ito kundi dahil sa naiintindihan niya. Si Don Emilio ay hindi ang uring ng taong mananatili sa trono kapag patay na ang kanyang puso. Pagkatapos na huling pag-usap nila sa kabundukan, umalis siya tahimik, walang iniwang address. Ang lahat ng kanyang koneksyon ay naputol. Ang lahat ng ari-arian ay nilikha, ibinenta sa auction o ibinigay sa mga charitable organizations. Wala nang sinumang may apelyidong Emilio na namamahala sa anumang branch. Isang imperyo na dating marangya, mayabang at hindi magagapi ay personal na isinara ang pinto ngang may-ari nito. Nang hapong iyon, nagdala si Ben ang isang tumpok ng photocopied na papeles na ipinadala sa Barangay Health Center. Walang pangalan, walang address. Binuksan ito ni Isay. Ito ang kopya ng pinakabagong testamento ni Don Emilio. Malinaw na nakasaad doon ang lahat ngan real estate ay inilabas at ang natitirang pera ay hinati sa 3 bahagi. Isang bahagi para sa isang charitable fund na nakapangalan kay Esperanza, ang babaeng pinakautangan niyang kanyang buong buhay. Isang bahagi ang ibinigay sa isang non-profit community preschool system para sa mga solong ina na nagpapalaki ng mga anak. At ang huling bahagi ay inilipat bilang scholarship na nakapangalan kay Liwanag, walang apelyido, walang nakasaad na relasyon sa dugo. Sa pinakailalim may isang sulat kamay na linya. Ang isang imperyo ay bumagsak hindi dahil sa pananalapi kundi dahil sa puso ng tao. Nawala ko si Esperanza, nawala ko ikaw, at halos mawala ko pa ang bata na nagdadala ng liwanag ng umaga. Bigyan mo siya ng buhay na hindi niya kailangan magbayad ng utang sa sinuman. Pinirmahan ng taong dating ama. Ikinuyom ni Isay ang testamento, hindi umiyak. Sa itaas, puting hamog ang lumilipat sa tuktok ng bundok. Ang simoy ng hangin ay nagdala na amoy nga sariwang damo at ang masiglang tawanan ng bata mula sa maliit na silid-aralan sa paanan ng burol na itinayo nila ni Ben sa loob ng 2 buwan. Si Liwanag ay nagsisimula palang matutong maglakad, ang kanyang maliliit na kamay ay kumakway sa hangin at ang kanyang makapaa ay tumatapa sa basang damo. Masigla siyang tumawa sa bawat pagbagsak niya, pagkatapos ay muling tumayo at nagpatuloy sa paglakad, na para bang walang anumang makakapagpigil sa kanya. At naiintindihan niya na tinuturuan siya ng kanyang anak ng isang simpleng bagay na nakalimutan niya. Ang pagbagsak ay hindi ang katapusan kundi ang simula kung kailan maaring umusbong ang isang bagong usbong mula sa mga abo. Isang umaga sa simulan taksibol ng diligan ng sikat ng araw, ang dalisdis ng burol si Liwanag na halos 2 taong gulang na ngayon ay masayang tumakbo sa maliit na hardin sa likod ng community classroom. Ang maliit na kamay ng bata ay nakayakap sa isang paper dragonfly na ginawa ng kanyang ina mula sa isang lumang kalendaryo na kangiti ng malapat. Nagwawalis si Ben sa bakuran, nagtingala, tiningnan ang magina. Ang kanyang mamata ay mainit na parang araw. Si Isay naman nakasuot ng simpleng kulay beige na damit na tela, nakatali ang buhok, hawak ang watercolor palette at nagtuturo sa mga bata kung paano magkulay. Bigla siyang lumingon sa kanyang anak at ngumiti, isang kumpletong ngiti. Wala na ang anino na sekretarya noon, wala na ang matamlay na tingin, wala na ang magabing umiyak ng tahimik. Ngayon siya ay isang ina, isang babay na alam kung sino siya at pinakamahalaga, wala na siyang utang sa nakaraan. Ang kwento ni Isay ay hindi lamang isang trahedyang isang dipangkaraniwang pag-ibig. Ito ay ang paglalakbay ang isang tao mula sa dilim patungo sa liwanag. Isang dalagita na hindi sinasadyang napasok sa isang relasyon na nakatali sa dugo at laman, ay hindi piniling sumuko, hindi hinayaan ang nalamunin siya kundi pinili na putulin ang lason sa pamamagitan ng tamang pagmamahal para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili. Ang pinakamalaking aral na iniwan ng kuwento ay hindi ang paghatol sa isang amang nagkamali o ang pagkaawa sa isang inosenteng bata na nagdadala ng maling dugo, kundi ang nakaraan ay maaring makasakit sa atin, ngunit ang ating mga pagpipilian ngayon ang siyang magpapasya kung sino tayo. Hindi maaring piliin ni Isay kung sino ang magiging magulang niya, hindi niya maaring burahin ang mapagkakamali ng manauna sa kanya. Ngunit may karapatan siyang piliin ang kanyang landas at ang landas ng kanyang anak. Pinili niya ang katotohanan bagamat masakit. Pinili niyang umalis bagamat nag-isa. Pinili niyang magpatawad bagamat hindi siya huminging tawad. At pagkatapos siya mismo ang muling nagtayo ng isang pamilya, hindi sa pamamagitan komposisyon o dugo kundi sa pamamagitan ng kabaitan, dahan-dahan at sapat na pagmamahal. Sa maliit na altar sa dulong silid-aralan, inilagay ni Isay ang 2 picture frame, isa para sa kanyang ina si Esperanza, ang dalagita na nanatiling 18 taong gulang.
Isa naman ay ang ultrasound photo na minsan niyang niyakap habang tumatakas mula sa mansyon ng kanyang ama. Sa tabi nito ay ang litrato niya at niliwanag makahawak kamay sa ilalim ng puno ng chiko at sa likod ay ang sikat ng araw na sumisilip sa madahon. Walang sinumang makakapili kung saan siya ipinanganak, ngunit lahat ay may karapatang pumili kung saan siya mamumuhay at kung sino ang makakasama niya. At minsan ang pamilya ay hindi nagsisimula sa isang apelyido kundi sa isang kamay na iniaabot sa gitna ng bagyo at hindi nabibitaw pa.